Boss Motovlog. Nakaraang comparison video natin, binatikos tayo, sabi bias daw ang ating pagkakagawa. Pinapanigan daw natin ng Sniper 155 dahil sniper user po tayo. So nagkakamali po kayo. Hindi ko naman pwedeng sabihin bias dahil wala po tayong kinikilingan sa bawat isa. Sa katotohanan, wala po tayong motor kahit isa dyan sa dalawa na yan. Wala po tayong ganyang klaseng motor. Ang motor natin, XRM. Ang basihan ng ating mga comparison video ay tungkol sa mga data na nakalahat sa bawat isang motor. Kasama na rin ang experience, comments, iba't iba pang riding groups ng bawat isang motorsiklo na yan. Kung ano yung mga bagay na kapakipakinabang na meron sa motorsiklo na advantage ng bawat isa at hindi para sa pabilisan na kayabangan at walang pakinabang. Hindi haka-haka lang. May kanya-kanya tayong preference na gusto nating makuha sa mga motorsiklo, pero syempre isa lang talaga nagmamatter sa mga consumer o yung gustong kumuha ng motor na yan, ang tindig. At isa pa sa hindi ko nabanggit pagdating sa kanyang suspension dito sa harapan. Di hamak na mas matarabo ang suspension ng WinRx kesa sa Sniper. Dahilan kaya marami nag-comment na matagtag daw ang Sniper. Actually hindi naman talaga matagtag ang shock ng Sniper. Matagtag lang talaga ang dinadaanan mo, lalo na kung dinadaan mo yan sa mga lubakan o off-roading. Hindi po yan design para sa mga off-roading. Ito po ay dinisenyo para sa city riding o sa malalim na kahulugan, dinisenyo for speed ang mga ganitong underbone na motorsiklo. Kaya kung iintindihan mo ang body construction nito, manipis, walang underseat compartment, design for speed yan. Yun nga lang ginagawa natin pang araw-araw, pang daily use, kaya madaling bumibigay ang mga shock ng ating Sniper. At dahil nga dito ay bibigyan natin ng star si WinRx dahil sa makakapalang kanyang front shock, mas matagal pong bibigay yung mga ganitong shock. At ready na rin yan kahit pang mahaba ang biyahe o long ride. Single overhead cam para kay Sniper 155, double overhead cam naman si WinRx 150. Alin ba sa dalawa ang mas the best? Well, matagal nang usapin yan kung ano ba talaga ang pinaka the best sa dalawa at uulit-ulitin na naman natin. May mga pros and cons ang bawat isa, single overhead cam at double overhead cam. Kung single overhead cam ang hanap mo na kagaya ng sa Sniper, well, mas tipid ka sa gasolina, better acceleration. Yun nga lang, wala kang masyadong top speed. Hindi kagaya ng double overhead cam, kayang dumulo ng motorsiklo mo. Yun nga lang, syempre, mas mabigat kaya nangangailangan din ito ng mas madaming gasolina para itulak ang iyong makina. Pero pagdating sa performance, wala kang masasabi sa double overhead cam. Talagang kaya niyang mag top speed. Pero kung ibabangga mo kay Sniper, 155 na po ang cc nito at meron pang VBA ang Sniper, kaya niya mag-produce ng mas mataas na horsepower kesa sa WinRx. Madaming bagay na nakaka-apekto sa dalawa para makuha mo magandang performance, depende pa rin sa bigat mo at kung ano ang iyong riding skills. Pero ang nagmamatter talaga sa mga consumer, walang iba kundi ang tindig o disenyo. Dahil kung makina at makina lang ang pag-uusapan, wala kang masasabi sa dalawang brand na yan. Parehas matibay yan at may napatunayan na rin. Kung sino ang magiging dominante sa dalawang motor na ito, well, yan ang malalaman natin sa mga susunod na panahon. So hintay-hintay natin, malay mo dumami din ang WinRx. Parang Raider 150, nakaraan lang libu-libong Raider 150 user ang nagsama-sama para sa isang ride na kung saan Luzon, Visayas, Mindanao naganap itong kaganapan na ito. Ang Sniper na R version ay nagkakahalaga ng 145,900, samantalang ang WinRx premium model, bukod pa po yung racing 129,900. Di hamak na mas mura si WinRx conforme kay Sniper. Pero sa bandang huli, ikaw pa rin ang masusunod at ikaw ang nakakakita at higit sa lahat, ikaw ang gagastos. Hanggang sa muli, paalam.